kasirin, may kwento tayo ngayon na siguradong tatama sa puso nyo. Totoo nga bang kaya nating pasayahin ang isang taong hindi natin maaaring mahalin ng buong buo? O sa huli, tayo rin ang magiging dahilan ng sarili nating kalungkutan? Ito ang kwento ni Christian. Isang lalaking naglaro sa apoy, at ngayon, hinahanap ang sarili sa abo ng isang relasyong hindi niya alam kung ikatutuwa o pagsisisihan niya. Sabay-sabay, nating pakinggan ang kanyang kwento. Mga kasirin, minsan ba naramdaman niyong may kulang sa buhay niyo? Yung kahit mukhang okay naman ang lahat, may magandang trabaho, may pamilya, may maayos na bahay, parang hindi ka pa rin buo? Hindi ko alam kung masama akong tao, pero kahit gaano kabuo ang pamilya ko, parang may hinahanap pa rin akong hindi ko maipaliwanag. Ako nga pala si Christian, 34, isang sales executive sa Makati. 5 taon na akong kasal kay Erica. Maganda, matalino, at maasikaso. Sa mata ng iba, siguro iisipin nilang isa akong maswerteng lalaki. Pero kung ipipikit ko ang mga mata ko at tatanungin ang sarili ko kung masaya pa ba ako, hindi ko alam ang isasagot. Biyernes ng gabi, overtime ako sa opisina. Sabay-sabay kaming lumabas ng team para mag-inom sa isang bar sa Makati. Stress reliever, daw sabi ng mga kasama ko. Sa totoo lang, wala naman akong balak sumama, pero parang gusto kong maiba naman ang routine ko. Doon ko siya unang nakita. Si Ana, bago sa team. Mestisang Bicolana. Mahaba ang buhok, maputi, at may matamis, pero pilyang ingkiti. Yung tipong kahit hindi ka nilalandi, matutukso kang lumapit. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hindi ko napigilan ang sarili kong lumapit. Sir Christian, hindi ka ba uuwi agad? Tanong niya, habang hawak ang isang basong may yelo at alak. Hindi pa. Minsan lang ako gumimik eh. Swerte naman, nakasama ka namin ngayon. Ngumiti siya, yung tipong parang may ibig sabihin. Ang weird, ang gaan ng usapan namin. Hindi siya tulad ng ibang babae na prim and proper kapag kaharap ka. Iba siya. Prangka, diretso, may dating. Hindi ko alam kung epekto lang ng alak, pero bawat tingin niya, parang may gusto siyang sabihin. Sir, totoo bang married ka na? Bigla niyang tanong. Ngumiti ako. Oo naman. So, bawal ka na dapat dito. Biro niya, sabay kindat. Napatawa ako. Bakit naman? Eh di ba sa mga ganitong inuman, minsan may nauuwi sa ibang bagay? Nagkatinginan kami. Hindi ko alam kung iniisip niya lang ang iniisip ko. Pero sa puntong yon, parang wala na akong pakialam. 1, 2, 3 baso ng tequila. Hanggang sa hindi ko na napansin kung paano napunta sa mas personal ang usapan namin. Alam mo yon, yung parang kahit anong gawin mo, kulang ka pa rin? Tanong niya bigla habang nakatitig sa baso niya. Hindi ko alam kung ano ang tumama sa akin sa sinabi niya. Pero pakiramdam ko, pareho kami ng nararamdaman. 2:00 na ng madaling araw, nagpaalam na ang iba naming kasama. Pero kami ni Ana, nanatili pa rin. Hatid na kita? Alok ko. Tumingin siya sa akin, sabay ngiting may tinatagong tukso. Gusto mo? Hindi ko alam kung epekto lang ba ng alak o sadyang tinamaan talaga ako sa kanya. Pero ang sigurado ko, sa gabing yon, wala akong ibang gustong puntahan, kundi ang kwarto ng isang hotel. At alam kong gusto rin niya. Mga kasirine, sa gabing yon, bumigay ako sa tukso. Sa gabing yon, hindi ako isang asawa. Hindi ako isang matinong tao. Sa gabing yon, naging kanya ako. At sa mga susunod pang gabi, siya naman ang magiging akin. Mga kasirin, may mga gabing hindi mo inaasahan pero hindi mo rin kayang kalimutan.
Yung tipong alam mong mali pero sa sandaling yon, wala kang ibang gusto kundi ang sundin kung ano ang nagpapasaya sa'yo. 3:00 na ng madaling araw nang makarating kami ni Ana sa hotel. Wala kaming usapan. Wala kaming pangakong binitawan. Pero sa bawat hakbang namin papasok ng elevator, sa bawat segundo ng paghihintay habang binubuksan ko ang pinto ng kwarto, alam kong pareho naming gusto ang mangyayari. Pagkasara ng pinto, hindi na namin kinailangang magsalita. Hinila niya ako palapit, ang init ng hininga niya sa leeg ko. Amoy alak, amoy pabango, at amoy tukso. Napalunok ako. Hindi ko alam kung kailan ako huling nakaramdam ng ganitong klaseng pagnanasa. Matagal na rin simula nang may isang babaeng tumitig sa akin ng ganito. Puno ng libog, puno ng kagustuhan. Naramdaman ko ang malalambot niyang kamay na humawak sa batok ko. Marahang hinila ang mukha ko pababa. Wala akong nagawa kundi sagutin ang halik niya. Malalim, mapusok. Walang halong alinlangan. Ramdam ko ang lambot ng labi niya. Ang init ng dila niyang gumagalugad sa bibig ko. Hindi ito yung tipong banayad na halik. Ito yung halik na parabang sabik, na sabik siyang maramdaman. Ako. Gumalaw ang mga kamay niya, tinanggal ang botones ng polo ko, hinila pababa ang damit ko. Sa bawat dampi ng palad niya sa balat ko, pakiramdam ko may kung anong dumadaloy sa buong katawan ko. Matagal ko nang hindi naramdaman yun. Ang pakiramdam na may isang babaeng naglalakad ng dahan-dahan sa katawan mo. Sinusuri ang bawat parte, muna parang matagal na niya tong gustong angkinin. Sinandal niya ako sa pader, bumaba ang halik niya sa leeg ko, pababa sa dibdib ko. Napapikit ako. Putang ina. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko. Hinila ko siya pabalik. Ako naman ang gumapang sa leeg niya, pababa sa balikat niya. Tinanggal ko ang damit niyang hapit sa katawan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung epekto lang ng alak o talagang maganda ang katawan niya. Maputi, makinis. Yung tipong kapag hinawakan mo, ayaw mo nang bitiwan. Napakapit siya sa balikat ko nang maramdaman niyang bumaba ang labi ko sa dibdib niya. Napasinghap siya. Christian, tangina, paano ko ito titigilan? Binuhat ko siya papunta sa kama. Napatawa siya ng mahina. Pero hindi ko na siya pinagsalita. Muling naglapat ang labi namin, mas mapusok, mas hayok. Pareho naming hinubad ang natitirang saplot sa katawan namin. At doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng hotel room, sinamba ko ang katawan niya. Mga kasirin, hindi ko kailangang idetalye ang lahat. Alam niyo na, yon. Pero sa gabing yon, hindi lang katawan namin ang nagtagpo. Sa gabing yon, pakiramdam ko, natagpuan ko yung matagal nang nawawala sa akin. Yung gigil, yung pananabik, yung pakiramdam na hindi lang ako basta asawa, kundi isang lalaking hinahanap-hanap pa rin. At sa tingin ko ganun din siya. Matapos ang ilang oras ng mainit na pagsasama, nakahiga kami sa kama, kapwa hingal, kapwa hubot-hubad. Tahimik lang kaming dalawa, nakatingin sa kisame. Para bang iniiwasan naming isipin ang katotohanang ginawa namin, ang isang bagay na hindi na namin mababawi. Bakit mo ko sinama dito? Bulong niya. Tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng dim light, lalo siyang gumanda. Hindi ko alam, sagot ko. Pero alam kung hindi ko to pagsisisihan. Ngumiti siya. Pero sa mata niya, alam kong may iniisip siya. Alam mong mali to, diba? Ngumiti rin ako. Alam ko, pero gusto ko. Tumalikod siya, hinila ang kumot at pumikit. Akala ko tapos na ang lahat. Pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Lumingon siya sa akin, dahan-dahang umakyat sa ibabaw ko at muling dinikit ang labi niya sa labi ko. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. At sa gabing yon,
Ilang beses pa naming pinili ang kasalanan. Pagmulat ng mata ko, ramdam ko agad ang bigat ng ginawa ko. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Ana. Walang saplot, nakayakap sa unan, bahagyang nakabukas ang labi at mukhang pagod pero kontento. Dahan-dahan akong bumangon. Naghanap ng sigarilyo sa pantalon ko at lumabas sa maliit na balcony ng hotel. Habang humihit-hit napaisip ako. Ito na ba yun? Isang gabing pagkakamali na dapat kalimutan? O simula ng isang bagay na hindi ko na matatakasan? Sa isip ko alam ko ang sagot. Nang bumalik ako sa kama, naalimpungatan si Ana. Ngumiti ng tamad at humila ng kumot. Ang aga mo namang gumising. May trabaho pa mamaya. Lumapit siya. Idinikit ang katawan niya sa akin. Bumulong sa tenga ko. Isang beses lang ba to? Hindi ko siya sinagot. Pero nang muling maglapat ang labi namin, nang maramdaman ko ulit ang init niya, alam kong hindi na ito matatapos sa isang beses lang. At hindi nga natapos. Sa sumunod na mga araw, palaging may dahilan para magkita kami. Lunch break, late meetings, bigla ang business trips. Sa bawat pagkakataon, mas lalo akong hinihila sa kanya. Mas lalo akong nalulunod sa isang relasyong alam kong walang patutunguhan. Pero hindi ko magawang tigilan. Sa loob ng isang buwan, hindi ko na alam kung paano mabubuhay nang wala siya. At hindi ko alam kung kailan ko aaminin sa sarili ko na baka mas masaya ako sa kanya kaysa sa sarili kong asawa. Matagal-tagal na rin simula nung unang gabi namin ni Ana. Akala ko noon, isang beses lang yon. Isang pagkakamali na kaya kong talikuran. Pero hindi. Mas lalo akong nalulung sa kanya. Mas lalo akong naging sabik sa mga oras na kasama ko siya. Sa bawat lihim naming pagtatagpo. Sa bawat pagdampi ng labi niya sa labi ko. Sa bawat gabi na hindi ko gustong matapos, alam kong mali. Pero sa tuwing kasama ko si Ana, pakiramdam ko, ako ulit yung lalaking may halaga. Hindi lang asawa. Hindi lang tagapagtaguyod ng pamilya. Hindi lang isang lalaking may responsibilidad. Sa kanya, pakiramdam ko, ako yung pinipili. Minsan nag-text siya. Ana, sa Bicol ako this weekend. Sama ka? Nagdalawang isip ako. Paano kung malaman ni Erica? Paano kung may makakita sa amin? Pero sa huli, may isang bagay lang akong naisip. Gusto ko siyang makasama. Kinabukasan, sumakay ako ng eroplano papuntang Legazpi. Hindi ko sinabi kay Erica. Sinabi kong may business trip ako sa Cebu. Isang kasinungalingang kay dali kong binitiwan, pero alam kong may mabigat na kapalit. Pagdating ko sa Bicol, sinalubong ako ni Ana sa airport. Naka-white sundress siya. Simple, pero ang lakas ng dating. Nang makita ko siya, parang saglit na nawala ang bigat sa dibdib ko. Sigurado ka ba dito? Tanong niya habang nasa kotse kami. Ngumiti lang ako. Ikaw? Hindi siya sumagot, pero hinawakan niya ang kamay ko. Pinisil ng mahigpit. Nang gabing yon, nasa isang beach resort kami. Tahimik ang paligid, malayo sa gulo ng Maynila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang magkahawak kamay kaming naglalakad sa buhanginan. Alam, kung hindi lang ito simpleng fling, alam kong iba na to, at yun ang mas nakakatakot. Pagpasok namin sa kwarto, tahimik lang kami ni Ana. Hindi namin kailangang magsalita. Sa tinginan pa lang namin, alam na namin kung ano ang gusto ng isa't isa. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang mukha ko at marahang hinalikan. Hindi nagmadali. Hindi gaya ng mga nauna naming gabi na puno ng gigil. Ngayon, iba. Parang mas may lalim, mas may emosyon. Hinila ko siya palapit. Hinayaan kong maramdaman ang lambot ng katawan niya sa katawan ko. Dahan-dahan kong hinubad ang suot niyang dress. Sa ilalim nito, tanging pulang lace na panty lang ang natira.
Napakagat siya sa labi, pero hindi siya umiwas sa tingin ko. Paano kung hindi na tayo makabalik sa dati? Tanong niya, halos pabulong. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi ko alam, pero gusto kita. Ngumiti siya, yung tipong may halong lungkot. Alam ko. At pagkatapos ng saglit na katahimikan, bumigay kami sa isa't isa. Mas mabagal, mas banayad, pero mas matindi ang init. Mas dama ko siya, mas dama niya ako. Wala na yung takot, wala na yung guilt. Sa gabing yon, hindi kami isang lalaking may asawa at isang babaeng may kasalanan. Sa gabing yon, kami lang. Kinabukasan, paggising ko, nakatingin lang siya sa akin. Nakasandal siya sa unan, suot ang kumot sa katawan. Ano yan? Tanong ko, nang mahuli ko siyang nakatitig sa akin. Wala. Iniisip ko lang. Masaya ako. Napangiti ako. Ako rin. Pero sa likod ng bawat halik, sa likod ng bawat yakap, alam naming dalawa. Hindi ito magtatagal. At doon nagsimula ang mas mabigat na tanong. Hanggang kailan kami magiging masaya? Pagka-uwi ko mula Bicol, pakiramdam ko may bumabagabag sa akin. Para akong nag-uwi ng hindi lang alaala, kundi isang delikadong sikreto na anumang oras, pwedeng sumabog. At hindi nga nagtagal, sumabog nga. Hating gabi nang umuwi ako galing business trip ko. Akala ko tulog na si Erica, pero nadatnan ko siyang nakaupo sa sala. Hawak ang cellphone niya at kita ko sa mukha niya na hindi siya mapakali. Kamusta ang Cebu? Malamig niyang tanong. Natigilan ako. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ko. Okay naman, sagot ko, pilit na kalmado. Pagod lang. Tumango siya, pero hindi niya ako tinignan. Sa halip, inabot niya ang cellphone niya sa akin. Christian, saan to? Nakita ko ang picture. Ako, nasa Legazpi Airport. Walang duda, ako yon. Walang duda, hindi yon Cebu. Parang nawala ang hangin sa paligid ko. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Erica, nagpunta ka ng Bicol? Mahina pero matalim ang boses niya. Kasama mo siya, di ba? Hindi ko na kailangang magtanong kung sino ang tinutukoy niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Alam ko nang wala na akong lusot. Hindi na kita tatanungin kung anong ginawa niyo. Kasi alam ko na nag-crack ang boses niya. Pero kita ko sa mata niyang pinipigilan niyang umiyak. Ang tanong ko, bakit? Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang isang bagay na alam kong walang matinong sagot. Bakit, Christian? Sigaw niya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na nagawang magsinungaling. Erica, hindi ko alam. Sa gabing yon, hindi lang siya ang nasaktan. Ako rin. Dahil alam kong sa isang pagkakamali, sinira ko ang tiwalang ilang taon naming binuo. At wala na akong magawa para maibalik yon. Hindi na ako kinausap ni Erica kinabukasan. Hindi siya nagluto ng almusal. Hindi niya ako tiningnan. Parang hangin lang ako sa bahay. At ang pinakamasakit? Hindi siya umiyak. Mas gugustuhin ko pang magalit siya, sumigaw, magwala. Pero hindi. Tahimik lang siya at yun ang mas nakakatakot. Pagpasok ko sa trabaho, nag-text si Ana, Kumusta ka? Sa totoo lang, hindi ko alam. Magulo. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Gusto ko siyang makita, gusto kong makasama siya, pero alam kong may isang taong naghihintay sa bahay, tahimik pero wasak. Dahil sa akin, kinagabihan, hindi ko na kinaya. Erica, hindi siya sumagot. Patuloy lang siyang nag-aayos ng gamit niya, damit, gamit sa banyo, kahit mga lumang abubot niya sa aparador. Isa-isa niyang inilalagay sa maleta. Anong ginagawa mo? Tanong ko, pero alam ko na ang sagot. Tumigil. Siya tiningnan ako.
Sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa mata niya. Hindi ko na kaya, Christian. Hindi na kita mahal? Gusto kong itanong. Hindi mo na ako kayang patawarin? Pero kahit hindi niya sabihin, alam ko na ang sagot. Kailan ka aalis? Bukas. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi alam ang mararamdaman. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin para pigilan siya o kung may karapatan pa akong pigilan siya. Nang gabing yon, wala akong nagawa kundi panoorin siyang tapusin ang lahat at kinabukasan pagmulat ko ng mata, wala na siya. Tahimik ang bahay. Wala na yung tunog ng kutsara at tinidor sa umaga. Wala na yung kaluskos ng paa ni Erica sa sahig habang nag-aayos para pumasok. Wala na yung pabango niyang madalas kong naamoy sa kwarto. Wala na siya at hindi ko alam kung kailan ko mararamdaman na talagang wala na siya. Sa loob ng ilang taon naming magkasama, hindi ko naisip kung paano mabubuhay nang wala siya. Ngayon, ito na ang realidad ko. Bumagsak ako sa sofa, hawak ang cellphone ko. Ilang beses akong nagbukas ng messenger, tinip ang pangalan ni Erica, pero wala akong lakas na i-message siya. Ano pang sasabihin ko? Sorry? Hindi na yun sapat. Nag-ring ang cellphone ko. Si Ana. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko gustong sagutin. Nung una, ang saya-saya ko kapag tumatawag siya. Parang may bago akong buhay. May bagong dahilan para kiligin, para maramdaman na ako pa rin ang pinipili. Pero ngayon, parang nawala yung excitement. Hindi ko alam kung guilt ba to o isang simpleng realization lang. Pero bakit parang hindi na ako masaya? Dahil ba wala na si Erica? Or dahil na-realize kong hindi ko pala gustong mawala siya? Muli akong nag-type ng message. Mahal, uuwi ka pa ba? Pero hindi ko iyon na-send. Dahil alam kong hindi ko na siya matatawag na mahal. At alam kong hindi na siya babalik. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti kong natanggap ang katotohanan. Wala na si Erica. Hindi ko na mababawi ang sakit na idinulot ko sa kanya. Hindi ko na maibabalik ang tiwala niyang minsan niyang ibinigay ng buong buo. Ang mas masakit? Hindi ko rin kayang sisihin si Ana sa lahat ng nangyari. Dahil sa totoo lang, ako ang pumili nito. Ako ang gumawa ng paraan para lumayo si Erica. Ako ang nagdesisyong pumasok sa isang relasyong walang kasiguraduhan. Ako ang nagpadala sa tukso, sa sarap, sa panandaliang kaligayahan. At ngayong tapos na ang lahat, may isang tanong na bumabagabag sa isip ko. Masaya ba ako? Isang gabi? Nasa kondo ako ni Ana. Pareho kaming tahimik habang nagkakape sa balcony. Malamig ang hangin, pero hindi iyon sapat para tanggalin ang bigat sa loob ko. Nilingon ko siya. Maganda pa rin siya, nakangiti pa rin. Pero hindi ko na maramdaman yung excitement na dati kong nararamdaman sa tuwing kasama ko siya. Napansin niya sigurong malalim ang iniisip ko. Ano yang iniisip mo? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Saglit akong nag-isip kung paano ko sasabihin. Pero wala nang dahilan para magsinungaling. Hindi ako masaya, Ana. Napansin kong nanigas ang katawan niya. Pero hindi siya umiwas sa tingin ko. Kasi wala na si Erica, diretsong tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin yun. Pero siguro, tama siya. Siguro hindi ako masaya dahil wala na si Erica. Dahil nawala ang taong tunay na nagmahal sa akin. Ang taong tinuring akong tahanan. O baka hindi lang yon. Baka hindi ako masaya dahil na-realize kong wala talagang kaligayahan sa isang relasyong itinayo sa kasalanan. Akala ko dati, si Ana ang sagot sa hinahanap kong saya. Akala ko, siya ang magpaparamdam sa akin ng kalayaan, ng excitement, ng pagiging buhay. Pero nung nawala si Erica, nung nakuha ko na lahat ng gusto ko, doon ko lang naintindihan, ang tunay na kaligayahan, hindi mo makukuha sa pagwasak ng iba. Bumuntong hininga si Ana, itinabi ang hawak na baso. Hindi ko alam kung dapat akong mag-sorry,
Mahina niyang sabi. Kasi hindi ko naman pinlano to. Hindi ko rin pinlano na mahulog sa'yo. Alam kong totoo yon. At sa totoo lang, hindi ko rin naman siya masisisi. Hinawakan ko ang kamay niya. Marahan lang. Alam kong hindi mo kasalanan, pero hindi ko na kaya. Tumango siya. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit. Ngumiti lang siya. Pero kita ko sa mata niyang alam na niyang mangyayari ito. Christian, bulong niya. Nung una, akala ko ako ang pipiliin mo. Pero ngayong nandito ka na, bakit parang mas mukhang hindi mo pinili ang sarili mo? At sa tanong, niyang yon, doon ko lang tuluyang na-realize ang sagot. Hindi lang ako nawala sa asawa ko, nawala rin ako sa sarili ko. At ito na ang panahon para ayusin yon. Makaraan ang 1 taon. Nasa isang cafe ako sa Makati. May hinihintay. Hindi ko alam kung tama ba matong ginagawa ko. Pero kailangan ko siyang makita. Nagbukas ang pinto. Pumasok si Erica. Sa unang tingin, alam kong okay na siya. Mas maaliwalas ang mukha niya. Mas kalmado ang kilos. Ang sakit, ang galit, siguro, naiproseso na niya. At alam kong wala na akong aasahang pagbabalik. Umupo siya sa harap ko. Tahimik lang kami pareho. Hanggang sa ako na ang bumasag ng katahimikan. Kamusta? Ka? Ngumiti siya payapa. Masaya. Napangiti rin ako. Hindi ako sigurado kung masaya na rin ako. Pero isa lang ang sigurado ko. Wala akong karapatan na pigilan ang kasiyahan niya. Wala akong karapatan na hingin ng isang bagay na sinira ko mismo. Ikaw? Tanong niya. Kamusta ka? Tumingin ako sa labas ng bintana. Huminga ng malalim. Siguro, papunta na rin doon. At sa unang pagkakataon, kahit wala na siya, kahit hindi ko na mababalik ang dati, kahit hindi na kami nagkatuluyan, pakiramdam ko, tama lang ang lahat ng nangyari. Dahil minsan, ang tunay na kaligayahan, hindi sa pag-aangkin ng isang tao, kundi sa pagpapalaya sa kanya at sa pagpapalaya sa sarili mo. Mga kasirin, minsan sa buhay natin, may mga desisyong akala natin magpapasaya sa atin, pero sa dulo, tayo rin pala ang masasaktan. Si Christian, pinili niya ang tukso, inakalang ang bagong pag-ibig ang sagot sa hinahanap niyang saya. Pero, sa huli, natutunan niya, hindi mo kailanman matatagpuan ang tunay na kaligayahan kung may ibang pusong nadurog dahil doon. Kaya para sa lahat ng nakikinig ngayon, bago mo piliin ang pansamantalang ligaya, tanungin mo muna ang sarili mo, handa ka bang ipagpalit ang pangmatagalang pagmamahal? Hanggang sa susunod na kwento, mga kasirin. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang kwentong tatama sa puso nyo.